So nagsugod tag February, nagisgot ta sa worship. Pag March, nagisgot ta sa fellowship. Sa April, nagisgot tag discipleship. Sa May, nagisgot ta sa ministry. O sa June, nagisgot tag evangelism. Pag abot sa July, balik na punta sa worship. Then fellowship. Then discipleship. Then ministry. Then evangelism. Nga naman, tungod kay mao gyud na ang design sa Ginoo sa ato. Kung nakasabot ta ni ana, ang desire sa Ginoo, dili nga strong ta din nga purpose, then diri sa purpose nga uban dili. Ang gusto sa Ginoo mahimutang healthy, and health simply means balance. Nga mabalansin nato ang worship, fellowship, discipleship, ministry ug evangelism sa atong church. That's why this year na-organize nato nga natay leader sa worship, natay coordinator sa fellowship, natay coordinator sa discipleship, sa ministry, evangelism ug logistics nga pirmi natong malimtan. Unom data. O nga, sa atong workshop, sa atong mga leaders, say magkomedya ang logistics, nga nung appeal man may diri nga wala man may purpose. Naagi purpose. Nga naman, tanan nga 5 purposes, mangayo ginagkwarta diri sa logistics. Mo nga amigo kay namo ang in charge diri, ang treasurer, o ang mga supporters, ginaamigo namo na. No? Kay walay nindot nga worship, kung walay backup sa makasimba pa ba ta mga igsoon og walay lead wall? Simba, amen. Music team ang una nito baga. Congratulations to. Pero mas nindot wag na, di ba no? Nandito ko sa Manila. Gusto ko manghambog pero kay tinagalog man go di o kabalog unsaon pagkuan nga na may lead wall. Ang nag-comment dito ningon siya, ba't nyo sinira yung stage nyo? Iko bakit? Siya, gumagalaw-galaw na. Na ako untang dugangan mo lagi akong Tagalog unsi ra ka buok. Sa biyahe pa lang nahurot na. Wala mi katugpa, so balik mig Manila. Nagbus mi 12 hours. So kinsay di mahurot Tagalog ana. And I'm so thankful to the Lord nga nahimo kong part na nga team. Nahimo kong part sa Davao City Grace Gospel Church. February pa lang ko nagsugod pero murag na-overwhelmed nako sa kalipay ug excited ko unsay buhaton sa Ginoo. And this morning, I would like to share, mura siya wrap up or affirmation nga, we should live or we should be led by the purpose of God. I would like to share about life on purpose. No? Unsa to 5 ka purpose? Worship, fellowship, discipleship, ministry, evangelism. No? Ang goal nato nga mabalance ni diha sa ato ang local church. Life on purpose. Every time mag-share ko ani usa sa mga pangutana akong madumduman mao nga nakasulay na ba ka og adto sa mall nga wala kay tuyo? Wala kayo ining tubag. Nga naglakaw ta usahay nga walay tuyo, wala gyud ta kabalog unsaon no? Sa general information pod nga atong madawat, usahay dunay tuyo. Nga usay i-compare ang bana o ang asawa kung moadto sa mall. Ang tuyo sa asawa palit og sapatos. Ang sapatos nara diri. Pagsulod sa entrance diri padulong. Kay napay nakit-an nga lahi. General na ha, ayaw lang kasuko katong diretso gyud sa sapatosan. So ang bana, ug maingong palit sapatos ginadritso, tama ba mga bana? Amen. Sa mga natunong pod no sa survey ba. Kay mas daghan ang lalaki ingon ana. So usahay ni uban lang ta, driver lang ta nila, palit silag sapatos. Pero perting dugaya. Ang nahitabo mas dako ta gasto didto sa kape. Hulat-hulat na lang ta didto. So imagine, nakita ko og chart ba nga ang babae mo adto sa mall, ana-ana og tuyok-tuyok usa pa maabot dito sa iyang tuyo. Ang lalaki daw diretso lang. Pero sa mga couples seminar, mga couples retreat, daghan gyud maingon nga dili pug ko ingon ana oy, no. So ang akong bana noon, may gasigig libot-libot sapatos ray tuyo pero maagi pa dito sa mga sakyanan nga gi-display og sa hardware, no. Kay promo baya basta June ug May sa mga tools. So kung i-compare nato ang atong kinabuhi sa tao nga walay katuyuan moadto sa mall lisod kayo.
sayang kayo imong paghago, sayang kayo imong panahon, sayang kayo ang imuhang time. No? Time ug panahon maurman day, no? Sa observation ningon, people today are not struggling most with information, but with meaning. In fact, karong panahon na sobra-sobra na gyud ang mga informations. Mo na nga usa sa mga hinungdan, I believe sa overthinking sa mga batanon kining over nga information. Sobra-sobra na. Ang importante di ay dili daghan nga information kundi meaning sa mga informations nga atong nadawat. Now we talk about ministry, we talk about serving the Lord, it's not about how many things we have done. It's about what we are doing. Kung naka-align ba sa unsay gusto sa Ginoo. Because malipay manggod ta, nagtuo ta nga kada usa nato nagyud tay gi-shape gyud ta sa Ginoo. Amen. Lain-lain gyud ta pakapurma sa Ginoo. Ma-mention siguro nako ni later, but excited naman ko nga isulti nga kung ang Dios interesado sa langit ug sa yuta, interesado ang Ginoo sa Israel ug sa Gentiles, interesado pod ang Ginoo sa imo ug sa akong kinabuhi individually. Ginatagad gyud ta sa Ginoo, ginadil gyud ta sa Ginoo. Ug kada usa nato gi-shape, giporma ta sa Ginoo ngayon ana. Nalipay ba ka sa pagkaporma sa Ginoo sa imo? Ang uban murag alanganin na. So, ang akong na-learn po sa kinabuhi mga igsoon, no? Kasi kung apil og mga leadership training, we must be very careful kuno nga kay tungod ang atong strength posible maupod ang mahimo natong weakness. Una-una daw imong strength. Kitang mga gwapo, lain gyapon mo mga kinatawan ba? Dili mo tuo nga apil ko. But ang kagwapo, strength, tama. Pero pwede po siyang mahimong weakness. Sa ministry, pwede ang atong strength, music. Pero pwede po ang music may makapadaot sa atong pagminister. Pwede ang preaching. May atong strength sa ministry kay gi-shape ta sa Ginoo mahimong preacher. Pero pwede po siya mahimong atong weakness. That's why gusto gyud akong balik-balikon that we should be driven by God's purpose. Kay kung driven lang ta sa atong kaugalingong passion, delikado. Mahimong imbalance ang kinabuhi, mahimong imbalance ang church. We know how to do more than any generation before us. But many still don't know why. May isgot kag information, may isgot kag technology, mas nakahibalo ta kaysa mga unang generation. Ako'y amigong pastor nga murag dungan-dungan mi nagka-laptop, first time nga nagka-laptop mi. Pero tigyo lipaya na mo, mag-atbang mi, sige mi kuha niya, wapon mi kabalo bayag unsaon pod. Ang yang comment siya nga, ayusa gyud nato, no? Katong ubang mga pastor in town, nga mga tigulang, nangamatay na lang, wala ka ilag delete. Tigyo lipayan yang kaila siya unsay delete. So, ang importante day, dili ang pag-acquire sa daghang information, kung dili ka nang kaibalutang, ngano nga naa ni? Anong naa ni? So, there are 3 pillars of a life lived on purpose. Importante gid ang purpose. Hinumduman lang nako ang giingon ni Mark Twain. Ako kadaghan man gud ang ga-quote ani mo na nga halos na-memorize na nako. Nganingon siya, there are 2 most important days in your life. First is the day you were born, and second, the day you discovered why. That means purpose, tama? So bisag nag-exist kung walay purpose, life does not make sense. Si Paul ningon siya, none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my course with joy, or race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. So I'd like to share 3 pillars of a life lived on purpose. First is a new understanding of your worth. If you live life on purpose, you will have a new understanding of your worth. Understanding ba ang blank? Ang blank diha sa inyong grace note. A new understanding of your worth. Look at this. Now si Apostle Paul, kay balo na siya nga, his life is full of trials. Full of challenges sa kinabuhi. In fact, na-term siya suffering. No? Kadaghan niya gi-mention ang word nga suffering.
But yet, ingon siya, none of these things move me. None of these things move me. So walay nakapatarog ani, walay nakapaluya, walay nini mga butanga, nakapaluya ni Apostle Paul sa pagsunod unsa gyud ang gusto sa Ginoo. Paul begins by saying, none of these things move me. He is facing pressure, persecution, uncertainty, but he was not and he is not shaken. Paul's worth is not based on comfort or circumstances, but on God's calling. Sa pagtawag sa Ginoo kaniya. So pinaka-practical nga lesson nga ito makita sa statement ni Apostle Paul is that your worth is found in God, not in achievement or approval. Ang atong worth, ang atong value can only be found in God. Kung nakadawat ka og gift, dahil dili lang yun nimo abrihan, wala yun siya value para sa imuha. Taguan lang yun nimo siya. No? Kagahapon natoy kauban din nakadawat siya og gift. Grabe, pagdawat, gigamit yun dayon. No? Ako tang bunyagan, gali kay wala na may bunyag sa ato. Good. No? Pero sige lang. So it's worth it. Ingon si Apostle, I do not count. Sa uban na version, I do not count myself to be, none of these things move me, nor do I count my life dear to myself. It means, wala niya giisip ba? Wala niya gi-calculate, wala niya gi-weigh carefully as it is sa iyang personal nga perspective. I mean, sa iyang tawhanon nga panglantaw. Wala si Apostle Paul, ingon siya nga, nor do I count my life dear to myself. Wala siya mag-ingon nga, I'm worthless. Wala nag-isulti ni Apostle Paul. He is saying, life finds its greatest value when surrendered to God's purpose. Paul is saying, when I put my life on the scale and God's purpose on the other, God's purpose outweighs everything. Buti pasabot kung timbang-timbangon niya ba? Wala siya ingon nga, walay pulos niya akong kinabuhi. Kaya mura mag-gugaingon siya nga, wala na ako giisip nga bililhon akong kinabuhi. Di ba no? Wala siya ingon nga worthless. Pingon siya, kung timbangon ang akong life o ang purpose sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo sa akong kinabuhi outweighs my life. Naba ko diha? Now, ang pangutana sa atong kinabuhi, unsa man gyud ang naghatag og value kanimo o kanako? Ano makaingon ka, I'm worth it. Kinahanglan kong mabuhi tungod ani. Ang pangutana, para kanino ka bumabangon. No? Balik ta, when I put my life on the scale and God's purpose on the other, God's purpose outweighs everything. Nalipay ba ta nga gitawag ta sa Ginoo? Nalipay ba ta nga giluwas ta sa Ginoo? Nalipay ba ta nga gitagaan ta sa Ginoo nining privilege nga makaalagad niya? Of course. No? Dili gyud ta makadeny niya. So, kung musical instrument ka, kung gitara ka, ang imong value mutaas sa diyang gamiton siya sa usa ka master guitarist. Master nga instrumentalist. Now, kaning kahoy nga gigunita ni Cliff ganiha. Ang value ani, kung di ni gamiton, value ra gyud sa kahoy nga gigamit o sa kwerdas nga gigamit. Pero nahimo siyang mas valuable tungod kay gigamit siya sa iyang purpose sa maayo pod mo gamit. May imagine mo imong kinabuhi. Nga ang atong kinabuhi, usay bayran ra mag 25,000 kanang ma-aksidente. Usay 50,000 akong first cousin 25 ray gibayad. Bangga namatay. So nga na lang worth. Pero kung gamito nato sa purpose sa Ginoo, pila kapilo ang value sa atong kinabuhi because we are in God. Our life is valued by God. So, maybe, sa atong kinabuhi, daghang panahon ba makapangutana ta, unsa man gyud akong value? Usay masayop ta sa atong pagkwenta sa atong kaugalingon unsa gyud ta because sometimes we tie our worth to our successes, to our achievements, to our relationships, approval sa uban. Dito nato gi-tie up ang atong value to failure, to shame, to your past.
So ang uban over self-confidence. Ang uban walang confidence sa kaugalingon tungod kay ang ilang worth gibase lang nila either achievement or failure. But Paul shows us something life-changing. Your worth is not found in what you achieve. It is found in the God who created you and calls you according to His purpose. Amen. Purpose begins when God defines your value. I hope you would agree. Second is a clear focus for your life. Clear focus for your life. God has a race marked out for you. Na-erase nga gibutangan ang Ginoo sa imo, nga mao na imo ang subayon. Ingon si Apostle Paul, so that I may finish my race with joy. Look at that, sa iyang verse. After ningon siya, none of these things move me, nor do I count my life dear to myself. Ingon siya, that I may finish my race with joy. Paul now shifts to a powerful image. Powerful kay ng image sa race, nga naka sa race. Nakasalumba. This comes from the Greek word dromos, meaning race course or a path set before someone. A path. Akong giingon dili pa lang dugay, ang Ginoo, ang Dios interesado sa langit, ang Dios interesado sa yuta, ang Dios interesado sa Israel, ang Dios interesado sa Gentiles, ug ang Dios interesado kanimo. Naagid say path nga ipasubay. Nya lain-lain ra bata, no? Naa say purpose sa tanan natong pag-aagian. In fact, kagarong buntag, samtang naminaw ko ugwali, na-mention dito nga, bisan day ang mga hurdles sa kinabuhi, appeal sa gi-prepare sa Ginoo nga path sa atong kinabuhi. Lain-lain tag mga hurdles, lain-lain tag mga struggles sa atong matag usa ka kinabuhi. This means, pag ingon ni Apostle Paul, that I may finish my race with joy, that means ang kinabuhi ni Apostle Paul, ang kinabuhi nako, kinabuhi nimo, is not an accident. God has a purpose for you. Pwede nimo ingnon imong katapad, God has a purpose for you. Mawad-an tag purpose mga igsoon, mawala na gyud, no? Karong semana nakabalita ta, wala man gyud koy detalye gyud sa istorya but nay usa ka batan-on. Kanang promising kay kaugmaon pero sa istorya nga akong nadunggan nagpabangga sa truck. Kay murag wala na meaning ang kinabuhi. So maoy analysis sa uban kay before to nahitabo murag naagid say mga signs nagipakita sa iyang pamilya ba. So kung nakasabot ta mga igsoon bitaw nga naagday purpose na i-raise track ang Ginoo para nato nindot kayo, no? Dili gid ta malipay og di nato na mahuman. Daghan kay mga video clips makita nato sa internet ba nga kanang ang uban bisag ulahina humanon gyud nila, no? Kay iya hapon to. Sagang uban, dili gid siya may winner, pero iyag yung gihuman. Ingon siya Paul, that I may finish my race with joy. This means your life is not an accident and you're not wandering through random events. Nga dili lang mga swerte-swerte ang kinabuhi. Naagid ay path, ginapasubay ang Ginoo kanimo kanako. Lipay ba ta na magunahon na? Nga ang Dios nga nasayod sa tanan, ang Dios nga labaw pa sa imong logic, ang iyang logic, na ay pasubayan sa imong kinabuhi. Simple nga kamatuoran. Purpose gives direction. And direction gives joy. Kumingon kag marathon, kusog kay kamudagan, maapil ka dito pero mali di ay nga race imong naapilan, dili dito para imo. Siyang pag ikaw pinakauna, sayang lang yun. No? Naday race para yun sa ato. God has a race for you. God has a direction for you. And God has a purpose for you. Paul says that I may finish my race. Paul did not just want to start well. He wanted to finish strong. He ran well. Si Apostle Paul, mabitang
katapusan ng bahin siya, ang kinabuhi siya. Unsa to ingon siya? I have fought a good fight. I have run the race. I have kept the faith. Gusto po ko ngayon ana po ko sa ending sa akong kinabuhi. No? Pero katong ang eroplano naglisod og saka pabalik. Pero makaingko, Lord, wala pa yung kunahuman, Lord. Naggang kitag pasangil ba, no? Wala pa, Lord. Ayaw sa intawon. No? Wala pa. Okay. Nagsugod pa lang may sa, Purpose Coordinator sa Davao City Grace Gospel Church. No? Daghang mga tao sa kalibutan, nagdagan sila sa kinabuhi, pero wala kabalo sila unsa ang ilahang race. Career, success, comparison, approval. Nga mo na'y mukawat sa unsay purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. But God has a course designed specifically for you. Manang pasalamatan nato ang Ginoo sa atong matag usag yun ka kinabuhi. If life feels confusing, if life feels directionless, if you feel like you are running but not getting anywhere, here is the hope of Scripture. Again, God has a race for you. God has a direction for you, and God has a purpose for you. Indot kayo na-una, no? Number 3, a mission centered on grace. Mission. Natay understanding, natay focus, and now mission centered on grace. Ano malipay ta maguna-huna niini because grace is the heartbeat of God. Do you believe that? Grace is the heartbeat of God. Especially sa atong panahon karon, kay nagtuon ta sa Bible, rightly dividing the word of truth, and we know that this time is called the dispensation of the grace of God. Pero ang grasya sa Ginoo dili lang diri nato na experience because kung naa may gitawag dispensation of grace, there is also grace in every dispensation. Pagsugod pa lang, pagkahulog sa tao, sa din nakasala si Adam ug si Eve, there was grace dayon. Gigrasyahan dayon sila sa Ginoo. Panahon ni Abel, there was grace. Panahon ni Noah, there was grace. Panahon ni Abraham, there was grace. Panahon ni Moses, there was grace. Samot na sa atong panahon karon. Paul said, and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Paul reveals the heart of his purpose. Grace. Nahan kita magbalik-balik aning grace. He says he received a ministry. Buti pasabot, ministry means assignment, diakonos, no? Service, it's calling. Na-receive na ni Apostle Paul and he received it, no? Meaning to take hold of a gift offered to you. Sa ato pa ang ministry day mga igsuon, kung giunsa ka pagpurma sa Ginoo para makapangalagad ta, ma-offer nato ang the best atong time, talent, treasure, ug trust. Magpasalamat ta kay gift din na sa Ginoo. No? That is God's grace for us. No? Your purpose is not something you earn. It is something God gives. Amen. It is something God gives. Sa atong music team, ganihan, marag na first timer ato diri. No? That's God's grace for you. That's a gift. No? Wala ko na ingon nga katong dugay na dili na gift, but I mean, gusto na ako lang i-affirm nga every time nga tagad-tag privilege sa Ginoo sa pag-serve, it's God's grace. That's why nalipay kay sa Apostle Paul naghuna-huna niya na ingon siya to testify. It means to proclaim with conviction, to speak as a witness. Wala nga dili lang God is good all the time. Butangan po natog I am a witness. Kay kita man yun, ang living witness sa goodness sa Ginoo all the time. At the center of Paul's purpose is not rules. It's not about religion. It's not about guilt na mga lagad yung ko, kay guilty kayo ko. But grace. Ang motivation ni Apostle Paul sa iyang pagpangalagad. The heart of Paul's purpose is proclaiming grace. God's purpose begins when receiving grace, with receiving grace, not earning it. So dili ni earn ang tanan nga niya nato. Dili kinahanglan paningkamutan. Sa story sa noon kaayo nga prodigal son,
Pero among maestro, si Pastor Galambao, ingon sa, I'd rather title it, The Story of a Merciful Father or The Story of a Forgiving Father instead na prodigal son. Kang emphasis dito sa heart ba, sa unsag yun ang amahan. He was heartbroken sa diyang mihawa ang iyang prodigal son. Gikuha ang iyang share. But you know, every day, the father longs for his son to come home. Pero ang son, unsa may naitabo dito, gi-enjoy niya ang iyang treasure nga gihatag sa iyang ginikan. Hangtod nga nahurot, naglisod siya, no more friends, no more income. Din nakauna-una siya, may pagmubalik ko sa amo. Din inglon lang nako akong papa, ayaw na lang kong isipan nga imong anak. Isipan na lang ko nga usa sa imong mga sulugoon. Muna iyang gina-imagine siya una-una kung mubalik. But the other side, ang iyang papa, nagsigi yung paabot. If you look at the details, pag uli niya, layo pa lang siya, nakitaan na siya siyang amahan. Nagpakita ba nga, our Father always longs for us to come to Him. Uli, yun tangad to kaniya, our God is a gracious God. Our Father is a gracious Father. If God is the God of grace, grace means God loves you before you love Him. God reaches you before you reach up. God offers forgiveness you could never earn. And God gives new life you don't deserve but deeply need. Usay sayon lang sa tao nga God is good all the time, God is good. So, wa niya ma-realize ba na ang iyang kinabuhi dili niya deserve. It's grace nga gihatag kaniya sa Ginoo. Kung maghuna-una bitaw ta sa atong mga kapakyasan mga igsoon, asa nagkatag ibutang no? Si David ningon siya kung kanabang kada makasala siya, parisan dayon sa kasuko sa Ginoo, sa hustisya sa Ginoo, wala hurot na gyud ta. Kung every time makasala ka putlan kag usa ka tudlo, ulaw na kay simba pagka Domingo nga usan lay nabilin or anak na lang imuhang palad, laing kayo no. So dili nga na ang Ginoo, no? Instead, our Father ran to us. Naikanta na ingon, it was the first time I saw Him run. No? Embraced Him and through a celebration. That's grace. He does not deserve. That was not earned. That was freely given. So this is the message Paul lived for. This is the message Jesus died for. Grace. This is the message that changes everything. You don't begin God's purpose by trying harder. You begin by receiving grace. That grace that Jesus offers today. So ang Acts chapter 20-24 shows us the essence of true purpose. Dili kita mo biya sa purpose sa Ginoo. A new understanding of your worth. That means you matter because God says so. A clear focus for your life. That means God has a race marked for you. A mission centered on grace because grace is the heartbeat of God. Again, usbunako ang emphasis. God is not calling you to a life of trying harder. He is calling you to a life of meaning, direction, and grace. Ako kang gihangyo sa pagduko sa imong ulog, pagpamalandong sa mga pulong atong nadunggan karon. Tungod sa grasya sa Ginoo, doon naging say purpose sa atong kinabuhi. Ug ang pillars sa purpose sa Ginoo, maong new understanding of your worth, clear focus for your life, mission centered on grace. Wala ko kabalo sa imo, but I believe nga na mga panahon that we feel lost. Maybe you feel empty. Maybe you have tried to write your own story and it did not work. Today, Jesus invites you into His story. A story of grace and purpose. Your purpose begins when you say, Lord, here is my life. Make it yours. Will you pray with me silently? Ingnang Ginoo, Lord Jesus, thank you that my life has value because you created me. Thank you that you have a race for me to run, one filled with meaning and hope.
And thank you for your grace, freely offered through the cross. Today, I open my heart to you. Forgive me, lead me, and give me the purpose only you can give. I want to live my life on purpose with you at the center. In Jesus' name, amen.